Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Direktang hinawakan ni Aaron ang kamay ni Zoyaner at bumaling kay Zoyan Shua. Dahil nanalo ang challenge arena, aalisin ko ito. Pagdating ng oras, babalik ako kay Zhao. Pagkatapos ay kinuha ni Aaron si Zoyaner at dirdiretsong bumaba sa pwesto at lumabas hanggang sa labas ng bahay ng Panginoon ng lungsod. Sa lahat ng paraan, ang mga taong mayabang at sumigaw pa sa Aaron ay hindi na mayabang at nangingibabaw. Sila ay tumingin sa Aaron sa lahat ng paraan tulad ng masunurin tupa, at pagkatapos ay lumakad sa labas ng bahay ng lungsod master. Ang karamihan, na dapat sana ay puno ng mga tao, ay hindi alam kung kailan, at masunurin silang nagbigay ng malawak na kalsada para umalis si Aaron. Si Zoyan Shua ay bumangon mula sa lupa na may mapait na ngiti at tumingin kay Around na umalis. Pagkatapos, tumingin siya sa itim na bundok na demonyong babae, kaya, lahat ng bagay ay may dalawang panig. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay isang mabuting kabutihan, ngunit sa sandaling ito, kung gaano ako umaasa na hindi niya matutupad ang kanyang pangako. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang itim na bundok na demonyong babae ay bihirang magpakita ng ngiti sa kanyang mukha, tumalikod at bumaba mula sa challenge arena kasama si Zoyan Shua at bumalik sa bulwagan. Kapag ang Panginoon ay naghiwalay, ang mga manonood ay maghihiwalay. Ngunit dahil sa ideyang ito, biglang naalala ng mga lalaking ito na may mali. Fuck. Since he is a godman, what are we doing here? Fuck. Those dog days barked when the godman was playing in the challenge arena just now. I really want to kill you. Humingi ng tawad dali. Habang may umuungol, biglang nagising ang isang grupo ng mga tao. Sa sumunod na segundo, 10,000 tao ang nagmadaling tumakbo patungo sa direksyon ng pag-alis ni Aaron. Ang mga naunang sarkastikong boses ay wala rin sa oras na ito, na nag-iiwan na lamang ng mga sigaw ng, Diyos at tao, hintayin mo ako, at humihingi ng awa. Sa oras na ito, nawala na ang Aaron sa labas ng bahay ng master ng lungsod kasama si Zoyaner habang ang mga taong iyon ay hanggal. Bang! Sa guest room ng isang restaurant, ang maselang katawan ni Zoyaner ay bumagsak ng kalahating magaan at kalahating mabigat sa kama, at ang kanyang ulo ay bumagsak, na nagpapakita ng kanyang napakarilag na mukha. Ang pinakamagandang kagandahang tulad nito ay isang napakamahal na, klorera, sa harap ng sinuman. Siya ay natatakot na matuno sa kanyang bibig at mahulog sa kanyang kamay, ngunit siya lamang ang narito. Bagamat hindi mabigat ang pagkahulog, hindi ito gaanong magaan. Siya ay may ilang kawalang kasiyahan sa kanyang sakit. Masyadong pambata, hindi mo ba naiintindihan ang pangunahing awa para sa mga bulaklak at jade? Pero akmang tatayo na siya, bigla itong pumwesto sa harapan niya, sa kabahagyang nilagay ang malaking kamay sa noo niya. Sa isang iglap, puno ng galit, sinalubong ni Fang Fo ang malamig na tubig at agad na lumabas, kapalit ng pagbilis ng tibok ng puso at kakapusan sa paghinga. Upang maging tapat, bagamat isang individual ang lalaking ito, napakaganda pa rin niya. Dagdag pa sa kanyang kakayahan, wala ka bang sakit? Habang nag-iisip pa siya, may malamig na inumin ang pumasok sa tenga niya. Namula siya sa galit at tumingin sa lalaki. Puno ng galit ang magagandang mata niya. Gusto niya talagang pag-alitan, ikaw ay may sakit. Ang iyong buong pamilya ay may sakit. Ngunit nang magangat ito ng tingin sa kanya, nakita niyang nakatitig din ito sa sarili, at saglit na namula ang mukha nito. Sino ka ba? Sino pa ba ang taong ito maliban sa Aaron? Bahagya siyang umupo sa susunod na stool, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa at nagtanong. Nagtanong ka kagabi. Ang pangalan ko ay Zoyaner. Bulong ni Zoyaner. Imposible.
Humigop ng tsaa si Aaron at malamig na tumingin sa kanya. Xiaowei, Xiaowei, ang pangalan ko ay Xiaowei Head Office. Nang makita niya itong ganito, naalala niya agad ang nangyari kagabi. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nanlumo. Hindi niya maiwasang lumingon. Walang sino man, kabilang si Zhou Yaner, ang makakalaban sa ugali ng ibang babae na palaging binabanggit ng mga lalaki sa harap ng mga lalaking nakakakita sa kanila. Hindi siya pinansin ni Aaron, ngunit diretsong tumingin sa kanya. Ilang sandali pa, tumayo si Aaron. Pagkatapos, sa harap ni Zhou Yaner, diretso niyang kinalas ang kanyang coat. Nang makita siyang ganito, nagulat si Zhou Yaner, kinuha ang kanyang mga paa at umatras sa kama. Nagpanik siya at sinabing, "Anong ginagawa mo? Dahil hindi mo sasabihin, I'll have to do it my own way." Pagkatapos ay itinapon ni Aaron ang kanyang Amerikana at dahan-daang umakyat sa kama. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Gustong umatras muli ni Zhou Yaner, ngunit direktang nagtipon si Aaron upang makipagsabayan sa kanya, at ang kalahati ng kanyang katawan ay nakatayo sa kanyang harapan. Naramdaman ang malakas na male hormones at ang hininga ni Han Sanchen. Natakot si Zhou Yaner, ngunit siya ay natigilan. Napabuntong hininga ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Parang nanginginig ako palagi. Hindi siya nagsalita, kaya napatingin siya kay Aaron sa harap niya. Biglang, 3,000 si Han na parang 2 gisantes. Si Zia Wei ay eksaktong kapareho mo. Maaari kang magpanggap bilang siya, ngunit hindi ka maaaring magpanggap bilang kanyang katawan. Kakaiba ang katawan niya sa mundo. Natikman ko na. Natural, alam ko na. Basta sinubukan ko, malalaman ko kung totoo o mali. Pagkatapos ay hinawakan ni Aaron ang Amerikana ni Zhou Yaner at pinunit ito. Napapikit ng mariin si Zhou Yaner, kinakabahan at natatakot, ngunit kahit papaano, hindi niya piniling lumaban. Pakiramdam niya ay hindi normal na mayroon siyang bakas ng pag-asa. Ngunit tulad ng kanyang inaabangan, hindi binuksan ng Aaron ang kanyang mga damit o idiniin siya pasulong. Sa halip, umatras siya at umatras. Hindi ka ba talaga Zia Wei? Tanong ulit ni Aaron. Tulad ng sinabi mo, ang hitsura ay maaaring magpanggap, ngunit ang katawan ay hindi. Nahulog ang mga salita, at muli siyang pinagkasala. Mayroon akong paraan para patunayan na ako si Zhou Yaner, hindi si Zia Wei sa bibig mo. Anong magagawa ko? Sumimangot si Aaron. May birthmark ako. Tumingin siya sa Aaron, at pagkatapos ay bumalik sa normal. Medyo namula ang mukha niya. Birthmark. Natigilan si Aaron. Ang aking kapatid ay mayroon ding isang espesyal na tanda ng kapanganakan na pagmamayari lamang ng aking pamilyang Zhou. Gayunpaman, walang ibang magkakaroon nito maliban sa pamilyang Zhou. Tumangala siya sa Aaron, medyo nahihiya pa rin. Kung ito ang kaso, maaari talagang patunayan na maaari mong makilala ang maling tao. Gayunpaman, ang sinasabi ay sinasabi, ang nakikita ay naniniwala. Nang makita ang mga mata ni Aaron, si Zhou Yaner ay biglang nanlumo. Ayaw mo talagang makita ito. Sumimangot si Aaron, may problema ba? Pumunta ka sa impyerno. Sa mahinang pagsaway, diretsong bumangon si Zhou Yaner sa kama, hinayla ang kanyang damit at nagmamadaling lumabas ng bahay. Noong nakaraan, maaaring isara ng Aaron ang pinto at pagbawalan ang sino man na lumabas ng hindi man lang kumikilos. Ngunit sa oras na ito, ang Aaron ay wala, at kahit na ang tanging maliit na itim na patpat na maaaring kontrolin ng kanyang isip ay tuluyang nawala ang diwa nito sa kamakailang digmaan. Sa pagharap kay Zhou Yaner na malapit ng sumugod palabas, ang Aaron ay tila walang pagpipilian kundi ang bawiin ito mismo. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba para sa mga taong may normal na pag-iisip at Aaron. Kung lumabas ka sa pintong ito at mamatay sa lason na buhok, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. Ang Aaron ay hindi lamang hindi humabol, ngunit masayang nagpatuloy sa pagbuhos ng tsaa para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, si Zhou Yaner, na nagmamadaling sumugod, halos hindi na kailangan ng anumang panlabas na puwersa upang magpreno sa lugar. Lumingon siya at tumingin kay Aaron na nanlulumo, kailan mo ako nilason? Ikaw bastard. Ngumiti si Aaron, wala akong paraan para dalhin ka sa napakaraming oras. Ano ang dapat kong gawin kung tumakas ka? Nangako ako sa iyong kapatid na babalik sa Zhao. Natapos ang Aaron at malayang uminom ng tsaa. Wala man lang siyang makitang gulat. Sa katunayan,
Sinubukan ni Zoyaner na iunat ang kanyang mga paa ng kusa kapag nagsasalita, ngunit sa tuwing nakikita niya ang kalmadong hitsura ni Aaron na hindi niya magawang tumungo, hindi niya maiwasang bawiin ito. Kung titignan ang itsura niya, halatang hindi ito bluff. Sa pag-iisip nito, nakabalik lamang si Zoyaner ng masunurin at nanlulumo, at napanghinaan ng loob na umupo sa tabi ng kama. Gusto ko bang patunayan na hindi ako si Xia Wei? Para pumunta ako, hindi sumagot si Aaron ngunit nagpatuloy sa pagtawa. Mabaho hooligan, nagdududa talaga ako kung nangunguha ka ng mga babae sa makalumang paraan. Pagkatapos pagagalitan, si Zoyaner ay labis na nanlumo, ngunit nakagat lamang niya ang kanyang mga ngipin at marahang ilagay ang kanyang kamay sa butones ng kanyang Amerikana. Pagkatapos ay bahagyang lumingon siya, iginalaw ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang coat. Nang bumagsak ang kanyang damit sa lupa at gumawa ng mahinang tunog, hindi alam ni Aaron na bigla siyang naging ganito. Subconsciously, nakita niya ang isang makinis at puting likod na parang jade na sumasalamin sa kanyang harapan. Medyo natakot si Aaron. Gusto niyang lingunin, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim na naaakit sa marka ng isang rosas sa gitna ng kanyang likod sa sandaling ito. Ano ito? Bahagyang tanong ni Aaron. Birthmark, ang birthmark ng pamilya Zhou. Tumalikod siya sa Aaron at mahinahong nagsalita. Hindi nagsalita si Han Sanchen at tinitigan ang rose seal. Tinutukoy niya ang pagkakaiba ng totoo at mali, ngunit kapag tinitigan niyang mabuti, halos hindi niya mapigilan ang pagsimangot. Sabi mo mali, pero sa streamline at sa kabuuan, parang hindi sinasadya. Bagaman may mga depekto sa maraming lugar, tiyak na dahil sa gayong mga depekto na mas mapapatunayan nito na hindi ito peke ngunit totoo. Ngunit sinasabi mo na ito ay totoo, ngunit paano ito mahirap paniwalaan sa isang panahon? Birthmark lang yan. Talagang mahiwaga na natural itong maging isang parang buhay na rosas. Pwede ko bang hawakan? Tanong ni Aaron. Nag-alinlangan siya at tumanggo. Walang iniisip si Aaron sa kanyang puso. Marahan lang niyang iniunat ang isang daliri at hinawakan ang marka. Bagaman dahil sa kagandahang loob ng isang Ginoo, ito ay tutubi lamang, ngunit ang pakiramdam ng sandaling iyon ay maaaring direktang gawing malinaw ang Aaron. Ang marka ng rosas ay talagang isang tunay na birthmark, hindi sinasadyang pinik, na nagpapakita na hindi nilinlang ni Zoyaner ang sarili. Hindi talaga siya si Xia Wei sa bibig niya. Kung bakit siya sigurado, ito ay dahil minsang ginamo ni Aaron ang pinsala ni Xia Wei noong una niya itong nakilala. Natural, nakita na rin niya ang likod ni Xia Wei. Ang likod ni Xia Wei ay kasing kinis ng jade na walang birthmark. Ang pinakamahalagang bagay ay hawakan. Ang Aaron ay hindi nangangahulugang ang uri ng bastos, ngunit dahil si Xia Wei ay isang phoenix, ang kanyang katawan ay iba sa iba. Hinawakan ng Aaron ang kanyang likod. Ang kanyang likod ay kasing lambot at makinis na parang seda, na mag-iiwan ng hindi maalis na impresyon sa sinuman. Sa mga tuntunin ng pagpindot, ang Aaron ay maaari ding pagtibayin. Paumanhin, Miss Zhou. Si Aaron ay nagmamadaling bumalik sa kabilang panig ng bahay upang bigyan siya ng sapat na espasyo at humarap. Sa pakiramdam na malayo ang Aaron, hindi alam ni Zoyaner kung bakit hindi pa rin siya masaya ngayon, ngunit ngayon ay bigla siyang nawalan ng gana at nag-aatubili na sumuko. Isinuot muli ang kanyang damit, umupo si Zoyaner sa tabi ng kama, kaya medyo nanlumo siya. Aaron tulad ng dalawang gisantes, naisip niya na siya ay nasaktan sa pamamagitan ng kanyang walang galang na pag-uugali. Sinusubukan lang niyang malaman ang katotohanan. Nang lumabas ang katotohanan, nakonsensya siya. Sagot niya, ang kaibigan ko ay katulad mo. Nandito si Aaron para makipag-ayos muli kay Miss Zhou. Kasabay nito, yumoko si Aaron gamit ang kanyang mga kamay at yumoko ng 30 degrees. Medyo mapagpakumbaba ang kanyang ugali. Aaron, hindi man lang sinisi ni Zoyaner ang Aaron, kaya nang humingi ng tawad si Aaron, hindi nagtagal ay nakuha niya ang pinakakaakit-akit na punto para sa kanya. Buong pangalan. Natigilan si Aaron. Sandali siyang nakonsensya at naging pabaya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Tumanggo siya, exactly. Anong makalumang pangalan? Hindi napigilan ni Zoyaner na takpan ang kanyang bibig at ngumiti. Mayroon ka pa bang kuya na nagngangalang Han 1000, pangalawang kapatid na lalaki na nagngangalang Aaron Han, at pang-apat na kapatid na babae na nagngangalang Han? Si Aaron ay medyo nahihiya. Hindi niya akalain na may kukutsain siya. Gayunpaman, siya ay walang ingat muna, at walang pakialam ang Aaron.
Siya nga pala, sino si Zia Wei? Kanina mo pa siya kinakausap, at sinasabi mong napakahawig ko siya. Asawa mo ba siya? Tanong ni Zoyaner. Aaron shook kanyang ulo, ito ay ang aking kapatid na babae. Ate, nang marinig ito, halatang lumiwanag ang mga mata ni Zoyaner at nagtanong, talaga? Kapatid ko lang. Mukhang masaya ka. Tanong ni Aaron. Ngumiti si Zoyaner, pagkatapos ay itinago ang kanyang pagkabigo sa sarili at pinatay ang paksa, pumunta ka sa akin. Saan ka pupunta? Sumimangot si Aaron. Mahiwagang ngumiti si Zoyaner, tuwang-tuwa na tumalon mula sa kama, tumayo sa lupa, tumingin sa Aaron, at sinabing, hindi ko sasabihin sa iyo, malalaman ko kapag pumunta ako. Dahil doon, dirdiretso siyang pumunta sa pinto ng ilang hakbang, ngunit hindi lumabas. Sa halip, tumingin siya pabalik sa Aaron, kung gusto mong hanapin ang iyong kapatid na babae. Pagkarinig nito, natigilan si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!